Hello Libra, Sun, Moon, Rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Libra, paunang mensahe po ninyo ay strength and you may need to activate your inner strength. At baka meron ditong situations wherein you need to fix, where you need to look at, baka meron ditong tensyonadong sitwasyon or delicate situation na kailangan ninyong pagdesisyonan. At baka alam mo yun, yung parang siguro para sa inyo mahirap itong gawin, no? Kaya kailangan ninyo na magpakatatag, kailangan din ninyo na tibayan ang inyong loob, lakasan ang inyong loob para maharap ninyo squarely kung ano man ang kailangan ninyong effects dito or kailangan ninyong ayusin dito, no? And this is for general life, kaya it could be in various areas of life. Sa inyong money, career, and finances naman, we have 4 of Pentacles. Ayan. So, maybe ang iba sa inyo rito, siguro yung bang sobra, no? Sobra-sobra naman yung pag-hold on ninyo sa inyong kaperahan, sa inyong kayamanan, yung gano'n, ano. Siguro meron din, parang mayroong imbalance, siguro, ang nagaganap dito for some of you pagdating sa inyong kaperahang aspeto, pagdating sa inyong kayamanan, na siguro to the extent na baka nasa-sacrifice na ang iba, na kahit kailangan ninyo siguro na pagkagastusan, maybe it is a necessity, parang hindi mo masyadong napoprovide or hindi mo pinoprovide kung ano man ang dapat ninyong ilagay doon, bayaran kung ganon. Kasi baka nanghihinayang kayo, no? Maybe you're holding on too much to your money, yung ganon ba. So, mas siguro merong gustong-gusto dito sa inyo na sinisave lang ang lahat or kinikip nyo lang ang pera, no? Sinisave ninyo for whatever reason, pero dapat may balance, 'di ba? May panawagan siguro dito sa inyo na kailangan balanse lang ang lahat. Meron kayong kailangan na ilalagay na pera sa inyong savings, meron din na ilalagay ang pera sa kung ano ang necessity, mga bills, pagkain, yung mga ganon, or other needs, medications, yung mga ganon, no? So, depende yan sa inyong sitwasyon, but dapat balanse lang ang lahat, no? Yung parang even yung distribution ng money. Hindi pwedeng hindi natin natutugunan yung mga needs natin, lahat ng needs, no? At doon lang tayo nagfo-focus sa pag-save, no? Kailangan merong nailalagay sa savings, meron sa mga financial needs, no? What else? For relationships naman, love and romantic relationships, or any kind of relationship dito, family, yung gano'n, no? We have the Chariot. So, pagdating naman sa inyong mga relationships, maybe kailangan ninyo dito ng decisive action kung ano ang gusto mong maging, ako ano yung gusto ninyong direksyon na tatahakin dito pagdating sa inyong mga relasyon. 'Di ba? So, katulad na lamang siguro, no, kung kunyari, boyfriend, girlfriend kayo, you know, example lang ito, hindi ito para sa lahat. So, just say for example, boyfriend and girlfriend kayo. Ano ang gusto mo? 'Di ba? Ano ang gusto mo sa ngayon? Desidido ka ba na sa boyfriend or girlfriend mo, yung person mo sa ngayon ba is the one na gusto mong makasama habang buhay? Gusto mo ba siyang pakasalan? Yung mga ganon. Or gusto mo ba siya na yung makasama mo? Or baka yung person mo gusto mo lang na ngayon lang, no? Pang, pang temporary lang, no? Just to have a relationship, no? Yung ganon. So, parang sa ngayon, may panawagan dito for some of you to look into your situation, no, sa inyong relasyon, kung saan mo gustong dalhin, no, ang inyong relationship. Magle-level up ba to or hindi? Kasi kung hindi rin naman, 'di ba? Parang siguro it's about time na to think seriously, 'di ba? Kasi baka nagsasayang ka lang ng oras, nagsasayang lang kayo ng energy dyan, nagsasayang lang kayo ng resources, ng pera, ng emosyon, 'di ba? Kung hindi naman wala namang kaseryosohan, no? So maybe
for most of you dito, in terms of your relationship, it is about time na para pag-isipan din, no? Kung saan mo gustong ilagay, no? Or saan mo gustong makarating ang inyong relationship sa ngayon, no? So, pwedeng ganun ang mensahe para sa iba sa inyo rito. So, final message ninyo sa ngayon, Libra, and I would like to say thank you before I go on. Say thank you sa lahat ng mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat for your support sa channel at sa mga nagpapadala ng donasyon at nagpapadala ng super thanks. Maraming salamat for sharing your generosity with me. Sharing your blessings, with me. Believe in the impossible. Ito yung final message ninyo. Magtiwala kayo, no? Kasi lahat ng imposible, no? Sa akala ninyo imposible, kapag in-offer ninyo yan sa Divine Universe, kapag inalay ninyo yan sa Panginoon, lahat ng imposible sa akala mo, yan ay magiging posible. Okay? Don't be convinced na kapag naisip ninyong imposible, yan ay talagang hindi na pwedeng mangyari, because there is nothing, no, na impossible sa Panginoon, no? God will make that impossible into possible, no? At kung ano yung mga inaakala ninyong hindi pwedeng mangyari or mahirap na mangyari, 'di ba? As in sobrang pinaniniwalaan ninyong imposible, no? One day it will come. One day, no, makikita ninyo na yan ay mangyayari. Kasi there's nothing impossible, no, when it comes to Panginoon. God is the most powerful, 'di ba? Sa mundong ito. Kaya kahit ano pwede niyang gawin. Kahit ano pwede niyang gawin na mangyari, no? Kahit saan pa man, kahit saan, kahit kanino man, ano? Kaya walang imposible. Magtiwala kayo, no? So good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.